Kumusta mga kasaliksik? Alam mo ba na mayroong mga dambuhalang estatwa sa ating daigdig na kahit pa mula sa malayong milya ay kayang-kaya mo pa din silang makita? Kaya mula sa dambuhalang estatwa na napapaligiran ng napakagandang tanawin hanggang sa estatwa na may libo-libong mga kamay, ay pag-usapan natin ang 10 pinakadambuhalang estatwa sa buong mundo. Kaya kung handa ka nang makita ang mga ito ay simulan na natin. Number 10, Spring Temple Buddha. Maniniwala ka ba kung sasabihin ko sa iyo ng pangalawang pinakamatangkad na estatwa sa ating daigdig na umaabot sa 420 talampakan ng taas ay inabot ng 11 taon ang pagpapagawa? Ang estatwa ay ang Spring Temple Buddha na nakatayo sa bansang China kung saan ito sinimulang ipatayo noong 1997 at nagtapos lamang noong 2008. At dahil ang dambuhalang estatwa ay nakalagay malapit sa isang hot spring ay talaga namang nakatulong ito para mas mang-akit ng mga turista at mas dumami ang bumisita sa lugar. Sa sobrang dambuhala ng Spring Temple Buddha ay kahit na nasa malayo ka pa lamang ay makikita mo na ito. Ngunit kung nanaisin mo siyang lapitan ay paniguradong mapapagod ka dahil ang kanyang pinagkakatayuan ay nasa tuktok pa ng isang burol. Pero kung kakayanin mo naman itong akyatin ay siguradong masisiyan ka dahil wala nang mas maganda pang lugar para makita ang tanawin ng lugar kaysa sa pinagkakatayuan ng statwa. Kumusta mga kasaliksik? Ako po si John Mark Guzman, ang boses sa likod ng Saliksik TV. At ngayon ay gusto ko kayong imbitahan na mag-subscribe sa Saliksik Gaming kung saan maglalaro at mag-e-enjoy tayo. Kaya ano pang hinihintay mo? Subscribe na at see you there kasaliksik. Number 9, Laikyun Sekya. Alam mo ba na kahit pa ang Laikyun Sekya ang sumunod na Spring Temple Buddha kung saan ito ang pangatlo sa pinakamataas na estatwa sa ating daigdig ay mas matagal pa din itong natapos sa pagpapagawa? Ang Laikyun Sekya na matatagpuan sa bansang Myanmar ay inabot ng 12 taon para matapos. At kagaya ng Laikyun Sekya ay dinisenyo din ang estatwa sa imahe ng Buddha. At gaya din ng pangalawang pinakamalaking estatwa sa mundo ay matatagpuan din ng Laikyun Sekya sa itaas ng isang bundok habang napapaligiran ng kagubatan. Kaya't kung nanaisin mo man, nalapitan ang estatwa na ito para makita sa malapitan o kaya ma-enjoy ang tanawin sa paligid nito, ay tila ba aakyat ka na sa bundok para makarating ka man lang sa paanan ng Laikyun Sekya. Number 8, Sendai Daikanon. Maniniwala ka ba kung sasabihin ko sa iyo na mayroong dambuhalang estatwa sa bansang Japan na tila ba naging gusali na ang loob nito? Ang estatwang ito ay ang Sendai Daikanon na noong ginawa taong 1991 ay naging pinakamalaking estatwa sa buong mundo. Ngunit sa kasalukuyan ay pang-anim na lamang ito sa listahan. Pero hindi pa din dapat maliitin ang Sendai Daikanon dahil sa taas nito na 330 talampakan ay talagang makikita pa din ito kahit sa malayo. Upang makapang-akit palalo sa mga turista ay posibleng pasukin ang statwa sa maliit na halaga kung saan mayroon itong elevator na pwede mong gamitin para marating ang tuktok. May mga palapag ang Sendai Daikanon kung saan ang bawat isa dito ay naglalaman ng mga maliliit na estatwa ni Buddha at iba pang mga prominenteng tao sa kasaysayan ng bansa. Number 7, Ushiko Daibutsu. Talaga namang ayaw magpatalo ng bansang Japan sa pagkakaroon ng pinakamataas na mga estatwa sa buong mundo. Kung kaya't kung sakali man na mapadpad ka sa bansang ito, ay hindi lamang ang Sendai Daikanon ang dapat mong bisitahin kundi pati na rin ang Ushiko Daibutsu na mas mataas pa. Kung kaya't pang-apat ito sa listahan ng pinakamataas na estatwa sa daigdig na may taas na 374 na talampakan. Ang Ushiko Daibutsu ay purong gawa sa tanso at kagaya ng karamihan sa ating mga estatwa ay pinapakita ang imahe ng Buddha kung kaya't talagang kapansin-pansin kung gaano na lamang kalaki ang presensya ni Buddha sa mga bansa sa Asia. Gaya din ng Sendai Daikanon ay pwede ka din pumasok sa loob ng Ushiko Daibutsu kung saan mo matatagpuan ang iba't ibang mga nakamamanghang gawang sining at mga maliliit na estatwa ni Buddha. Number 6, The Great Buddha of Thailand. Kung mapadpad ka sa bansang Thailand ay sigurado akong ang isa sa pinakagugusto mong bisitahin ay ang The Great Buddha of Thailand na talaga namang popular para sa mga turista dahil sa taas nito na 300 talampakan na talaga namang perpekto para sa pagpipicture-picture. So nung tingin ay akalain mo na gawa sa purong ginto ang statwa na ito.
Ngunit ang Great Buddha of Thailand ay gawa sa purong semento na kinulayan at pinintahan lamang na kulay ginto. Ngunit kahit na ganito ay mayaman naman sa kultura ang statwang ito na araw-araw ay binibisita ng madaming mga tao na kadalasang nagbibigay pa ng donasyon para matupad ang kanilang hinihiling kay Buddha. Number 5. Statue of Liberty. Sa dinami-dami ng malalaking statwa sa ating daigdig ay paniguradong ang Statue of Liberty sa siyudad ng New York sa bansang Amerika ang isa sa pinakasikat sa mga ito, kung saan lahat na ata ay pamilyar sa dambuhalang statwa na may taas na 73 metro. Ang Statue of Liberty ay naging simbolo ng pag-asa ng mga taong lumipat sa bansang Amerika. Dulot na dahil sa tangkad nito ay ito ang pinakauna nilang makikita kung papasok sila sa bansa gamit ang ruta ng Ellis Island. At kahit na matagal nang nakatayo ang statwa kung saan taong 1885 pa ito iniregalo ng mga mamamayan ng bansang Franses sa Amerika para maging simbolo ng pagkakaibigan, ay hanggang sa ngayon naman ay nagbibigay pa din ito ng pagkamangha sa mga taong nakakakita rito. Number 4. Christ the Redeemer. Pagdating sa mga estatwa na sumisimbolo ng relihiyon ng Kristiyano, ay kakunti lamang siguro ang makatatalo sa nakamamahang estatwang ito sa bansang Brazil na tinatawag na Christ the Redeemer, kung saan kahit na hindi ito kasing taas ng mga estatwa na ating nabanggit sa ating listahan ay dapat pa ding pakatandaan na nakatayo ang Christ the Redeemer sa tuktok ng mataas na bundok, kaya't kitang-kita pa din ito kahit sa malayuan o kahit pa pag madilim na. Hindi talaga dapat maliitin ang statwa na Christ the Redeemer dahil sa sobrang taas nito ay madalas itong tinatamaan ng kidlat sa tuwing nagkakaroon ng bagyo sa lugar, kaya't madalas na kinakailangang akyatin ang statwa ng mga manggagawa para maayos ito at hindi tuluyang masira. Number 3. Statue of Guan Yu. Ang karamihan sa mga estatwa na ating natalakay ay tungkol sa mga Diyos o kaya ay simbolo ng kalayaan, pero alam mo ba na mayroon ding dambuhan ng statwa na pinapakita ang isang sikat na general noong sinaunang panahon? Ang statwang ito ay ang statwa ni Guan Yu na matatagpuan sa bansang China. Nakatatapos lamang buuin taong 2016, kung saan makikita na suot-suot ni Guan Yu ang kasuotan noong unang panahon at hawak-hawak ang kanyang armas na totoong replika na ginamit niya noon sa pakikipaglaban. Sa anong tingin ay mukhang bigla na lamang mabubuhay ang statwa at kikilos na talaga namang ikinatuwa at ikinamangha ng mga tao, kaya't madaming mga turista ang bumibisita sa lugar para lamang makita ang estatwang ito araw-araw. Number 2. Guan Yin of Nanshan. Hindi man pasok sa listahan ng 10 pinakamatangkad na estatwa sa buong mundo, ang estatwang Guan Yin sa bansang China ay isa naman ito sa pinakamagandang estatwa sa daigdig, kung saan dahil si Guan Yin ang babaeng Buddha na simbolo ng pagiging maawain ay talagang nakakakalma at payapa ang mararamdaman mo pag nakita mo ang estatwang ito. At ang nakamamangha pa tungkol sa kanya ay ang kanyang pagkakaroon ng 3 muka, kung saan 2 dito ay nakaharap sa karagatan sa likod nito, habang ang isa naman ay nakaharap sa lupa at tirahan ng mga residente na nagsisimbolo na pinoprotektahan ni Guan Yin ng mga tao. Sobrang ganda ng statwa ng Guan Yin of Nanshan, at dagdag pa na napalpaligiran nito ng asul at napakagandang karagatan ay talaga namang mas dumami ang gustong mabisita at makita ang estatwa. Number 1. Guaxin Guan Yin of the Thousand Hands and Eyes. Kung ang Guan Yin of Nanshan ay talaga namang makapagdudulot ng kapayapaan sa lahat ng makakakita nito, ay iba ang Guaxin Guan Yin of the Thousand Hands and Eyes sa parehong bansa na hindi may tatanggi na sobrang maangat at nakamamangha, kung saan maliban sa pagiging matangkad nito ay ang pinakakapansin-pansin sa estatwa ay ang sobrang dami niyang kamay. Hindi man libo ang bilang ng kamay ng statwa dahil sa pangalan nito, ay siguradong mahihirapan ka naman bilangin ng mabilisan ng mga ito. At kagaya ng statwa na huli nating tinalakay sa ating listahan ay parehong nakabase sa imahe ni Guan Yin ng statwang ito na mayroong 42 na mga kamay, na dahil sa dami ng mga kamay nito ay hindi nakataka-taka kung bakit napakadaming mga tao ang gustong bumisita sa lugar para lamang makita ang nakamamangha at nakakagulat na estatwa. At yun ang bumubuo para sa listahan natin sa video na ito. Talaga namang napakaraming malalaki at dambuhalang estatwa sa ating mundo. Kaya para sa'yo, alin sa mga estatwang ito ang pinakagumulat sa'yo at gusto mong bisitahin? I-comment mo naman yan sa baba. At hanggang dito na lang muna ang aking bahagi. Hanggang sa muli mga kasaliksik,
Maraming salamat sa panonood. See you in my next video.